Hi guys, we're going to Intramuros. 1 hour na kami bago makasakay. And siwalay kaming open because may mga friends over. I'm gonna pass this phone as someone na napakaingay kahit sa public place. Si Madam Uring na. Sinta ka naman eh. Challenge muna. Matutulog muna kami. Bye. Makasakay na kami ng bus. Ngayon pa lang. After 100 years, nakasakay kami. See you later. See you. Nothing like your smile in the morning, following the linings on your cheeks. Cause baby, in your absence life is boring, so I'll never leave. It's easier to love when it's you by my side, shining through the cracks like the first morning light, feeling like a child, living days and the nights, living in your arms as years go by. Isa sa pinakakilalang tourist spot ng Pilipinas ang Intramuros na makikita sa syudad ng Maynila. Galing ito sa salitang Latin na nangangahulugang inside the walls. Sa madaling salita, ito ay isang syudad sa loob ng malalaking pader. May lawak itong umaabot ng 670 square meters o 0.67 square kilometers. Walang sala. Halika. Ang Intramuros ay ang tahanan sa Spanish colonial period monuments at structures sa panahon ngayon. Nagsisilbing country center para sa mga simbahang Katoliko ang Intramuros na nag-iisang Asia's predominantly Catholic churches. Dahil sa mga pader na nakapalibot sa Intramuros na nagpiling untouched ang mga simbahang Katoliko sa hangin ng modernisasyon. Big shoutout sa mga tourist authority na nangangalaga sa lugar. Kaya hanggang ngayon katangi-tangi ang kalinisan, malinis na lugar, at nananatili ang orihinal na itsura sa panahon ng Espanyol. Hindi natuloy ang interview kay tatay dahil nagbago ang kanyang isip. I saw you inside, it was a cold winter night. You showed like different talks, things to make you feel alright. Guys, I don't have I'm money. sitting here, holding back tears and feels you just like that. Iced coffee. Ice coffee ang binili, pero ang kwento pang soju. Biting my tongue, saying I still haven't been to make this moment. Studio de Palacios na tayo. Pakita mo sa ating mga ayun si Dora oh. At kung makikita niyo po dito, masyado na po tayong kumakalagan at hindi na alam kung saan papunta. Alam nyo ba na sa pintong ito saan dumaan si Jose Rizal noon o Dr. Jose Rizal noon bago siya patayin sa Bagong Bayan? At isa rin sa opisyal na silid ng pintong ito, kinulong si Teniente Manuel Alvarez. Go! Ngayon, nandito naman tayo sa Museo de Intramuros. Ngunit ngayon ay kasalukuyan siyang sarado at may isinasaayos. Kung pupunta man kayo dito ay panigurado may makikita kayong mga litrato at mga kagamitan noon. Alam niyo ba ang dating pangalan ng Ateneo de Manila? Ay Escuela Pia, na naging Eskwela Municipal at naging Ateneo Municipal na naging Ateneo de Manila. Dagdag sa kaalaman na nasira ito noong World War II at inilipat ngayon sa Quezon City.
Habang hinahanap namin ang Silahi Center, nadaanan naman namin ang Casa Manila. Ang kaso nga lang, hindi na kami naglibot dito. Hindi namin mahanap ang Silahi Center, kung kaya't ay napag-isipan naming umuwi na lamang. Pero may nadaanan kami, ito ang NCCA. Explain po. Isabella's Ghost, ang tawag dito, works in here in the gallery. Sabi, ginawa siya para ipakita kung ano ba talaga yung mga historical or narratives in our past. Wherein sinasabi ba na huwag na nating pag-aaralan o huwag na tayong mag-deep down sa nakaraan natin at kalimutan na lang yung mga nangyari. Pero dito, sa Isabel Ghost, pinakita yung mga ano ba yung nangyari through the works of So that is the ano pala, yung story pala nito, guys. You should visit this. Ganda niya ba? At pagkatapos ay nanghingi na kami ng tulong kay kuyang nagbabantay kung paano kami makakasakay pa uwi. In your absence, life is boring, so I'll never leave. Guys! I'm so tired. Feeling like a child, doing days and the nights, living in your arms as years go by. It's easier to love, oh, oh. Easier to love, oh, oh. It's nothing like the way that you adore me. Hindi buong Intramuros ang natipuhan ng aking atensyon. Kaya bibigyan ko ito ng rate na 7.10. Kasi hindi ako masyadong naengganyo sa ibang gusali, pero marami namang nakabuko ng atensyon ko. Katulad na lang ng dating Iskinita, kung saan nakatayo ang bahay ni Dr. Jose Rizal at ang munisipyo rito. Ang aking pananaw o opinyon sa naging paglalakbay namin sa Intramuros ay masaya, sulit, nakakapagod at halo-halong emosyon. Natural lamang na may mga bagay tayong magugustuhan at hindi magugustuhan. Isa sa aking nagustuhan sa aming paglalakbay ay isang sakay lamang ang aming ginawa papunta sa Intramuros. Kasama ko ang aking mga kaibigan sa paglalakbay at sa Intramuros maraming magaganda at lumang bagay ang makikita na magandang kuhaan. Mararamdaman mo na ikaw ay dinala sa ibang dimensyon. Pagdating naman sa mga bagay na aking hindi nagustuhan ay kung tayo ay nasa pampublikong lugar, marapat lamang na tayo ay makisalamuhan ng maayos at may respeto. Isa pa ay masyadong matirik ang araw nung kami ay naglalakbay. Kaya naman, dumagdag ito sa pagod na aming naramdaman. Nakakapagod man pero masaya ang aming pagbisita sa Intramuros. May mga pangyayaring aming nagustuhan at hindi nagustuhan. Kung ako'y tatanungin kung ano ang aking irerekomenda sa mga pupunta ng Intramuros, aking sasabihin ang pagbisita sa NCCP na aming pinuntahan bago kami makauwi. Bigyan ko ito ng 8 out of 10 dahil sa namangha ko sa mga istrukturang nananatili pa rin dito at pinapanatilihin pa rin nila ang kagandahan nito. Isa na rito ang simbahan. Nothing like your smile in the morning, following the linings on your cheek.